Magandang gabi, Lalay. Nagtagumpay ba ang mga pulis sa pagsisilbi ng warrant of arrest? June, tatlong ari-arian ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy ang pinasok ng mga otoridad at kaninang madaling araw. Pero hanggang sa ngayon ay bigo pa rin silang mahanap ang religious leader at 5 pang kapwa niya akusado. Sabay-sabay na nagsilbi ng warrant of arrest ang mga otoridad kaninang madaling araw sa mga properties ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Alas 3 ng umaga, mahigit 100 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, Special Action Force at Civil Disturbance Management Unit na naka-full battle gear at may sulang sasabak sa giyera ang naka-standby sa labas ng KOJC compound sa Buhangin District. Nakabantay naman sa mismong gate ng KOJC compound ang mga taga-suporta ni Kibuloy kaya hindi agad nakapasok ang mga otoridad. Gamit ang fire truck na nasa likod ng gate, sinabuyan ng tubig ang mga staff para hindi makalapit at umakyat gamit ang hagdanan. Kaya nagkaroon ng face-off o tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Walang war, part lang po ito ng procedures natin in serving warrants of arrest. Tanging si KOJC Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion lamang ang tumanggap ng kanilang warrant. Pinuntahan din ng PNP ang premises ng Buong Jose Maria College Foundation. Persahan ding pinasok ng CIDG ang KOJC compound sa Glory Mountain at Prayer Mountain. Makikita pa sa CCTV footage ang persahang pagwasak sa yero na gate. Pagpasok ng mga pulis, agad silang pinigil ng mga tao kaya sumiklab ang tensyon. 5 individual naman ang tinalian ng cable tie matapos magtangkang manlaban umano sa mga otoridad. Sa labas naman ng KOJC compound sa Malungon, Sarangani, ilang mga armadong pulis ang nakabantay. Ayon kay Piero 11 spokesperson Major Catherine De La Rey, maaaring magsampa ng reklamo ang mga nasaktan ng pulis. If totoo yung nangyari, the complainant can file a complaint and file a case kung kailangan. Sasagutin naman yan ng PNP. Iniisip din natin baka mag-resist yung mga supporters and followers. Nakita naman yung kanina na nandun lang sila naka-standby for any eventualities. Ayon naman kay Attorney Torion na ang legal counsel ng KOJC, isa umanong paglabag sa batas ang ginawang pagkalughog at pagpasok ng mga pulis dahil wala silang naipakitang search warrant kundi warrant of arrest lamang. Dapat anya mapayapa ang ginagawang pamamaraan ng pulis para hanapin si Kibuloy. Umakyat yung ibang mga pulis, mga 3:30 in the morning, 4 o'clock, ganun, na nag-attend kaya nagulantang yung mga members. Kung wala kayong search warrant, wala naman kayong karapatan na magamit pa kayo ng stairs at lusubin kami dito at may nasaktan pang 2. Hindi talaga po pwede sana na magpasok ka sa lugar. Buti sana kung nakita mo yung tao at pumasok siya doon sa lugar. Plano ng kampo ni Kibuloy na mag-file ng blotter sa pulis dahil sa ginagawang panghihimasok sa kanilang ari-arian na walang sapat na basihan. Si Kibuloy at 5 iba pa ay nahaharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Sa ginagawang paghahanap ng mga pulis kanina, wala pa rin Kibuloy na nakita. Patuloy pa rin magsisilbi ng warrant of arrest ang PNP hanggat hindi pa nadadakip si Kibuloy. Mas sinigpitan rin ngayon ang checkpoints sa lungsod. June, nananawagan naman si PNP Public Information Chief Police Colonel Jane Fajardo sa mga taga-suporta ni Kibuloy na isuko na siya sa mga otoridad at pati na ang 5 kapwa niya akusado at harapin ang kanilang kinakarap na kaso ng sexual abuse at child abuse. June. Di ba, Lalaine, itong sinasabi mong warrant of arrest, anong korte ba ang nag-aproba nito o nag-serve o nag-aproba? June, itong case kasi na kinakarap ni Kibuloy, una itong inisyo ng Regional Trial Court dito sa Davao City pero nilipat ito sa Pasig City. Kaya itong sinerve nila na warrant of arrest ngayon ay mula ito dyan sa Pasig City, June. Di ba ang panawagan sabi mo ng PNP isuko na ng mga miyembro ni Apollo Kibuloy, si Ginoong Kibuloy. Siyempre, dati nang nagsalita si Apollo Kibuloy na hindi siya susuko, di ba? At papaano ngayon na magiging sitwasyon diyan, Lalaine, diyan sa mismong compound
ng Kingdom of Jesus Christ at pag dumating uli yung mga pulis, Lalaine? June, itong hapon, mga bandang alas 5 no, nitong hapon ay merong mga tauhan o mga taga-suporta ni Kibuloy na nakabantay dyan. Ayon sa kanila ay patuloy silang magbabantay in case na muling bumalik itong mga tauhan ng CIDG, CIDM at itong mga SAP. Ayon naman kasi sa Pier 11, hanggat hindi pa nila nakikita itong si Kibuloy at 5 pang kapwa niya akusado, ay patuloy nilang isisilbi ang warrant of arrest. So, yung nakikita natin ngayon sa footage na pinagkatiwala sa atin ng SMNA News na winasak yung Yero na gate, yung ba ay sinasabi ba ng mga pulis, nakapaloob din ba yun doon sa bit-bit nilang warrant? Yun, doon specifically, ang sabi nga ni Attorney Israeli Tuturion, itong legal counsel ng KOJC, ay wala silang search warrant. Kasi search warrant dapat ang kailangan nila para sila maghalugpog doon sa mga ari-arian ni Kibuloy. Pero ayon naman kasi sa pulis, ay maaari silang maghanap sa mga ari-arian ni Kibuloy kung mayroon silang impormasyon o batayan na posibleng nandun sa loob ng kanyang mga compound itong si Kibuloy. So hindi na kailangan ng batas para pasukin ng mga pulis or any obstruction man dyan na maaaring mag-arise, ay maaari pa rin nilang pasukin itong compound ng KOJC. Lalaine, gaano naman katotoo na Biyernes pa lang, usap-usapan na sa Davao City na meron nang nag-aabang na bata-batalyong SAP troopers para nga dakpin si Ginoong Apollo Kibuloy. Ibig sabihin nun na alam na kaagad na merong mangyayaring ganyan. At siyempre, ikaw man ang akusado, ikaw man ang hinahanap ng batas, hindi ka basta, lalo na si Ginoong Apollo Kibuloy, nagsabi na siya na hindi siya magpapahuli o magpapadakip. Tama ka dyan, June. That's posible yan. No? Kasi nga kagabi alas 3 ng madaling araw nandun yung mga pulis, tapos yung mga supporters niya ay mayroong mga plaka na Justice for Kibuloy. So, big possibility na alam nila na pupunta yung mga pulis. So, meron silang intel from police na susugod itong mga otoridad sa kanilang compound dyan. At ayon naman kasi sa PRO 11, itong mga staff naman daw na pinadala dito sa Davao ay regular nilang assignment dito at pinadala sila. Pero may napabalita din tayo, June, na nitong weekend ay mayroon ng inihanda ng mga CDM itong PRO 11 nga dyan nga ipapadala dito sa mga ari-arian ni Kibuloy para hulihin at hanapin si Kibuloy at 5 iba pa na kapwa niya akusado. Lalaine, meron na bang hakbang na gagawin ng kampo ni Ginoong Kibuloy doon sa mga pulis na sinasabing wala namang search warrant na sumira doon sa bakod, doon sa isang property ni Ginoong Kibuloy? Ayon kay Attorney Israeli Tuturion, itong legal counsel ni Kibuloy at iba pang kapwa niya akusado, yung mga ebidensya, yung mga pictures at videos na nakuha kanina nila itong madaling araw hanggang 6 or 7 a.m. ay iipunin nila. Ito yung gagamitin nila para mag-file ng blatter sa police. Pero i-confirm pa natin yun kung nahabol nila yung pag-file ng blatter before magabi dito sa PNP. Kasi ayon kay Attorney Tuturion, labag ito sa batas dahil wala silang naipakita na search warrant. Alright, maraming salamat. Lalaine Moreno, nag-uulat ng live mula sa Davao City.